Maglalagay kami ng ramp pump para sa isang proposed monastery sa ibabaw ng bundok. Diyan po kami pupunta. Wala rito, that is about 850 meters, 120 meters in elevation. At nag-umpisa kaming maglakad. Dala-dala nila Ayan at Aljon ang drive pipe at ang ramp pump na inuuna naming buhatin papunta doon sa tuktok ng bundok. Hinayaan kong mauna sila Ayan at saka si Aljon dahil mabibigat ang kanilang mga pinapasan. Habang kami naman ni Benji ay sumusunod lamang dahil puro magagaan ang aming mga dala. Tatawid kami dito sa hanging bridge na gawa sa kawayan. Maganda naman at matibay ang paggagawa nito. Meron ding welded wire screen na dinadaanan para hindi tayo madulas. Ang lahat ng mga bumibisita doon sa tuktok ng bundok kung saan nandun ang monasteryo ay dito sila dumadaan. Dito na tayo sa pinaka-entrance ng property kung saan makikita natin dito merong isang parang grotto. Ayan. At saka dito sa kanan yung daan papunta sa itaas. May dala-dala kaming takori, kape at mga pagkain para doon na kami kumain sa itaas at hindi kami mahihirapang magkape doon. Ang sarap kaya maligo sa ilog dito. Malamig, malinis, nakakawala ng stress. Ang sarap magcamping dito. Pero kailangan naming magpatuloy sa paglakad dahil mahaba-habang lakaran pa ito. Malayo pa. At nagpatuloy kami sa pag-akyat. Paminsan-minsan, kailangan naming magpahinga dahil talagang matirik ang lugar na to. Overlooking sa kapatagan. Ang sarap ng simoy ng hangin. At saka yung palibot ay puro green. Yan, tingnan nyo. Ang sarap talaga. Yan yung saan kami galing kanina. Ayan, nandun yung pick up namin, no. Ang location po natin ay nasa Sitio Silicon po tayo sa barangay Sako po ng Libuna, Bukidnon. Dahil po sa mahirap ang sitwasyon ng patubig rito, marami na po silang mga ginagawang tangke. Ayan po sa likuran ko meron pong isa. Tapos marami na silang mga connections na ginagawa. Tsaka meron na po silang ginagawang mga pumping unit, meron po silang petrol pump. Pero lahat po ay hindi po masyadong umuobra. So yung source na yan galing diyan papunta rito. Tapos lalagay kami ng dugtong PVC pipe 1 1/2 papunta doon sa aming drive tank. From the drive tank pababa doon sa ramp pump. Mula rito yung paglalagyan ng tubig is only about 15 meters yung lift. Yung distance naman ay nasa mga 237 meters. Kaya silang Ayan ngayon, nag-set up sila ng delivery pipe para testingan namin yung pagganahin yung ramp pump para magkaroon ng tubig sa itaas kaagad. So ito yung tubig galing doon sa spring. Ayan o. Tapos from here, meron na yung adapter ng drive pipe. Pababa, papunta doon pinaayan. Ayan o. Sineset up na nila yung ramp pump. So yung ating drive tank na plastic drum, 210 liters po yan. Meron na siyang drive pipe adapter para i-connect dito sa ating drive tank. Drive pipe papunta doon sa ating ramp pump. Itong ating ramp pump ay model RP125H. So ngayon, this is very quickly kakabit namin habang wala pa siyang footing, just to test the hydro testing lang po ito. Tapos papagana namin yung ramp pump, di-deliver namin yung tubig doon. Pag wala ng problema, magbubuhos na po kami ng concrete dyan.
Open yan. Dili ada itong drum o wala ba mo kibra o mga. Kami ay aakyat na ngayon doon sa itaas at titingnan namin yung output ng ating drum pump. Ito rin yung output ng ating drum pump. Sinukat ko kanina ay umaabot siya ng 8,640 liters per day. Hindi masyadong malakas yung daloy ng tubig galing sa drum pump. Ngunit dahil 24/7 naman siyang gumagana, kaya overnight nakakaipon siya ng marami. Malaking bintaha ang paggamit ng drum pump dahil hindi ito gumagamit ng kuryente, diesel o gasolina. Nakakatipid masyado ang mga gumagamit nito. Output ng ating drum pump mula doon sa ibaba papunta rito. So kinapos yung pipe kasi akala namin dito sila maglalagay ng tangke. So bibili pa uli ng isang rolyo ng pipe. After sa successful na ginawa naming hydro test at naiakyat namin ang tubig doon sa itaas, nakapaniminto na rin kami sa foundation ng drum pump. At bukod doon, nalagyan na rin namin ng pedestal ang drive pipe. Si Jibil. Tourist guide. Oh, 1,000. move. Abanti. Guys.